tayo dito ng kasama ko sa papunta ng Transport Department para mag-apply ng lisensya. Dito nakatambay ako ngayon sa may bus stop at hinihintay ko yung kasama kong si Boss Fred. So ayan yung bus, kararating lang, nagsakay ng pasahero. So magandang umaga guys, nandito tayo ngayon sa terminal, sa bus terminal ng Admiralty dito sa Hong Kong. So ayan yung city bus nila dito. Ganyan ang sistema ng pagsakay ng pamasada dito ng public transport. Nakapila yung pasahero, wala yung naguunahan, tapos ang bayad ay lahat may card. So walang nagbabayad ng cash. Ayan, kung nakikita nyo, lahat nagtatap ng card. So ayan yung isa, paalis na rin. So ayan yung isa, paalis na rin. So ayan yung isa, parking na din. So paalis na to. So yung second bus, ayun yung may mga pangalang city bus. Sumasakay na din ang mga pasahero. Ang oras dito ngayon ay alas 9 pa lang ng umaga. So papunta tayo ngayon ng license department para mag-apply ng lisensya. Ngayon pa lang. So, nandito na tayo ngayon sa Transport Department ng Hong Kong. Mag-apply tayo ng lisensya para sa ating pagmamaneho. Ayan, kung nababasa nyo, Hong Kong License Office. Nandito tayo ngayon. So, dito, balik tayo sa terminal ng bus or bus stop para maghintay tayo ng sasakyan natin papunta dun sa Bapik. May pupuntahan daw kami ng aking kasama na si Boss Fred. So hinihintay natin yung sasakyan na bus number 10. So ayan yung dumating, 7:22, hindi pa tayo sasakay dyan. So ayan, ipapakita ko sa inyo yung rampa kasi may sasakay na naka-wheelchair. Ayan siya, sumakay. Binaba ng driver sa gutter yung rampa ng bus at saka binalik. Yung naka-wheelchair nandun na sa loob. So ito naman yung next bus na sakay na sila. So ito na nga, dumating na nga yung bus na hinihintay namin para sa sasakyan namin papunta rin sa Dapik, sa pupunta namin. Ayan, nag-top card na ako. Tapos aakyat tayo sa taas para ipakita ko sa inyo yung loob ng second floor. So ayan, dito tayo sa second floor nitong bus na to. So ito na nga, nakaupo na tayo sa second floor at ipapakita ko sa inyo ang aking kasama, si Boss Fred. Yan yung kabady ko dito sa Hong Kong. Parehas kami driver. So ayan, nasa taas tayo sa second floor ng bus. Ayan yung mga pasahero dito. So ayan yung paharap, pinaharap ko yung camera para makita nyo habang tumatakbo kami na nasa taas ng bus. So ayan yung kalsada dito sa Hong Kong, napakalinis, walang mga nagkalat. Saan yung stop ng bus, nakadesignate talaga, doon ka lang talagang titigil. Hindi ka pwede tumigil doon sa hindi mo bus stop.
kaya napakaganda ng pagka organize ng transport dito. Ayan, ipinakikita ko lang po sa atin ang mga kapwa driver. Ayan. Tapos yung takbo po ay hindi po nag-uunahan kasi may kanya-kanyang road, may kanya-kanyang bus stop, at saka ang bus po ay dalawang palapag, so hindi pwede dun sa mabilisan na takbo kasi mabigat. Palagay ko mabigat yung bus. So ayan, nasa taas ako, pinakita ko yung harapan kung paano siya tumakbo. Nandito ko sa harapan ng bus. Napakaganda siya, napaka smooth lang ng takbo. Hindi siya nagmamadali yung driver. Ayan. Kung nakikita nyo po, mabagal ang takbo, tapos mamaya-maya bus stop, mamaya-maya bus stop. So pag nakalampas ka sa isang bus stop, pwede mong balikan kung saan ka lumampas kasi hindi siya malayo. So malapit lang. Pwede mo lakarin pabalik pag nakalampas ka, pag sumakay ka na hindi mo alam, madali mo mabalikan kasi malalapit lang yung bus stop niya. So dito naka-stop kami dyan sa stoplight. Kung makikita nyo yung tram dumadaan, may release siya. So kahit na dikit-dikit sila, hindi sila nagsasagyan kasi talagang naka-designate ng maayos yung kalsada, yung daanan ng tram talagang maganda. So ayan, kung mapapansin nyo, naguna, ayan yung release ng tram. At saka yung sa bandang kaliwa, yan naman yung kalsada ng bus. So ayan, napakaluwag ng kalsada at talagang papipil mo no, pag nandito ka, mamasyal ka o dito ka nagtatrabaho na talagang kailangan mong igalang yung lahat ng traffic sign, mandatory man siya o regulatory, mandatory or regulatory, basta lahat na traffic sign dito kailangan mo i-respect kasi pag hindi mo ni-respect, doon ka mahuhuli ng violation, malaki ang bayad ng violation dito at saka maaaksidente ka. So kailangan natin, wag natin i-ignore yung mga design sa kalsada ng tungkol sa ating pagmamaneho kasi hindi yan inilagay para maging design lang, inilagay yan para sa kaligtasan at sa safe ng travel natin. So kaya tingnan nyo kung napapansin nyo, magkalalapit lang yung distance yung tram at saka yung mga public bus, pero ganun pa man hindi sila nagsasagayan dahil nakadesignate yung daanan, hindi nag-uunahan, relax lang, parang ganun. So ayan, dito sa part na to malapit na kami bumaba dito. So ayan, pababa na nga kami ng bus. Ayan yung hagdan, medyo masikip lang ng kaunti, maliit, pero okay naman kasi hindi naman nagsabay-sabay bumaba. So ayan, ipapakita ko sa inyo yung sinakyan namin ng bus, ang itsura at saka yung itsura dito sa labas. So ayan, nakababa na po kami ng bus. Yung sinakyan namin na kulay dilaw, ayun sa unahan namin isang bus din. Ayan, so hanggang dito na lang yung ating video at nandito na kami sa aming pupuntahan. Maraming salamat sa inyo lahat.